nakaline up na po siya sa barko. Patuloy lang siyang magsiserve kay God kasi sila pong apat, mga musician po sila ng church namin. Wow. Praise God. At message ko po sa kanila, pagpatuloy lang po nila yung mga pagsiserve nila kay God. Dahil sa lahat, kahit ano man ang gawin natin dito sa mundong to, walang imposible sa Panginoon. Lahat yon ibabalik at ibabalik ni Lord sa atin. Okay, Linda, napakaraming words of good, Pero, ayan, introduce mo. Siyempre, ito, napakagwapo nito. Alam naman nating tahimik, pero matinig. Matinig? Please welcome Mr. Marcos Sison. Sison. Yes! Ayaw ni Erlinda sa Pasko, pero sa halik, gusto niya. Maraming palakpakan natin muli si Erlinda. Rico! Oy! My love! My love. Pag nauna ka doon, huwag mo na akong hintayin. Busy ako dito sa lupa. Wag! Sabay tayo, kukunin kita. Hindi pwede, mauna ka na. Anyway, eto Okay. na. Tawagin na natin si Aling Yolanda. Aling Yolanda, dito kayo. Palakpakan natin si Aling Yolanda. Wow! Oh, wave lang, wave. Aling Yolanda. Merry Christmas po, Aling Yolanda. Tingin pampalis ng nervyo. Sige po. Ay, ayan! Okay, salamat po. Damihan niyo pa. Pampatanggal na ng nervyos. Alright. Ang kanyang team song ng buhay ay Anak. Ay, favorite ko yan. Silang ka sa mundong ito. Wow. Gusto ko Laking yan. kasar ng magulang mo. Parang, Okay, ang Sir. nagpo-post yun, si Ray Valera. Ay, hindi, si, Freddie Aguilar. Freddie Aguilar, kapatid siya ni Miss, Marlene Aguilar. Okay. Ma'am, Jason, paano my po? son. My son, Jason? Have you seen my son, Jason? Okay, ito na po. Ang ano How can you relate, in English paano nyo ma-relate yung kantang Anak sa buhay ninyo? Kasi anak ang napili kong tingsom dahil sa buhay pala ng isang pamilya, may anak na nagdudulot ng ginhawa at may anak din naman na siyang nagpapabaksak sa isang pamilya. Ilan po anak nyo? Tatlo. Tapos po? Nagkaroon po kasi ako ng napakalaking problema sa pera kasi nakadispalko po ako ng almost 3 million dahil sa isa ko lang pong anak na. Bakit po? Ano pong dahilan at nakadispalko kayo ng ganyang kalaking halaga? Kasi akala ko tuloy-tuloy lang ang pag-aaral niya. Yung pala, bilyaran at kasino ang pinapasukan niya. Ito, hindi ako proud dito. Kaya lang, naikwento sa harap ng maraming tao at sa national television. Kaya lang, makakaalis din ang burden ko na kaya ko palang harapin ang napakalaking kasalanan nagawa ko sa mga taong nagtiwala sa akin. Hindi ko tinakasan yung naging pagkakamali ko. Talagang pinapangatawanan ko na makabawi sa kanila dahil napakarami kong naidamay sa kagagawa ng aking, dahil lang sa isang anak, marami akong pamilya na naidamay, pati mga apo ko, anak kong iba, nadamay dahil sa isang anak. Ano po ang trabaho? Accountant po ako sa isang pribadong company. Ako po yung pinagkatiwalaan ng dalawang boss ko sa cash custodian po ako. Ako ang nakakaalam ng in and out ng pera ng company. Kinasuhan po ba kayo? Nung una, balak nilang kasuhan ako, pero nakipag-areglo na lang kami. Pinaibayad po namin yung house and lot nung anak ko na nagsisiman. Okay naman po sila. At tapos may naibenta pa rin po akong isang lote na nagbigay agad ako ng cash para mapasipay ko yung galit nila at galit ng mga kasamahan ko sa trabaho.
Bakit po umabot sa ganyan? Kasi sitwasyon? sobrang Sobrang, ano ho ba pinag-aaralan ng anak mo? HRM nga lang eh. 2 years course 3 nga million. lang, hindi natapos. Tapos nung nag-aaral nga, panay-panay ang hingi ng pera. Akala ko naman tuloy-tuloy. Tapos hanggang malaman ko, hindi naman pala siya makakagraduate. Eh maganda naman siya lalaki, mataas. Nasaan siya? Kayang-kaya ng... Ngayon po, nasa awa po ni Lord, nakaalis na po siya nung December 7 kasi tinulungan po siya nung pamangkin ko na nagtatrabaho sa isang agency na makapagtrabaho bilang laundryman sa isang hospital. Kasi ang sabi ko sa kanya, pag umalis ka ng Pilipinas, huwag kang papakita sa akin nang hindi pa ayos ang buhay mo. Bakit po na-spoil po ba sa inyo? Paano ba? Mahal na mahal niyo siguro. Hindi, Sobra. nagkamali din ako ng pagpapalaki sa mga anak ko kasi sobrang tutok ako sa paghahanap ng pera sa Okay. trabaho. So natuklasan po ninyo na niloloko kayo. Saan daw po niya dinala yung mga pera? Sa casino at bilyar. Big time gambler. Magaling po bang magbilyar si... Sobra. Nakakalaban niya nga yung mga dati nating magagaling nating bilyarista. Yeah. So bilang ina na labis po ang pagmamahal sa anak, na hindi na po tama, ano po yung maibibigay po ninyong lesson dun po sa mga magulang natin ngayon na may pinagdadaan ng ganyang sitwasyon? Opo. Kasi kailangan po pala, hindi po lahat ng ginawa ibibigay sa anak. Hindi pera lang ang importante sa isang anak. Kailangan pala may gabay. Yun ang pagkukulang ko. Pinilit kong ibigay yung material na bagay sa kanila. Sobrang sipag ko sa trabaho. Kaya lang, hindi ko naman sila nagabayan sa paglaki. Magkakahiwalay kasi kami. Pwede ho bang maging anak ako ninyo? Meron ang nagpatayo ng monumento sa akin. Pinakadakilang tanga. Hindi naman, mami. Pagmamahal lang Ganyan yun. po tayo mga Pagmamahal lang nanay, yun. lahat Hindi po talaga Oo. sasaluhin Eh, natin para sa oo. anak, okay? Oh. Gusto ko lang sanang may parating sa dalawa kong amo na sobrang nagtiwala sa akin pero sobrang nasira ko yung tiwala. 25 years ako sa company. Tapos biglang baksak yung opisina dahil sa aking kagagawan. Ngayon, pinipilit ko naman pong ibalik lahat hanggat maibabalik ko. Konti na lang po yung kulang ko. Talaga pong nagtiis kami. Yung anak ko na may-ari ng bahay at lupa na parang nagkaroon ng depression, tinamad na magtrabaho. Iniwan sa akin yung 3 anak niya. Ako nagtutustos. Nakakaraos kami sa tulong ng mga kaibigan, inaanak, kapatid. Mga ganun. Okay, labis po ang pagiging ulirang ina ninyo. Labis po ang pagiging maging mapagmahal yung ina na kahit alam ninyo hindi na tama. Kaya doon po sa mga anak na may ganitong klaseng ina, sana naman ay huwag natin silang inaabuso, di ba? Porque alam nating mahal na mahal tayo. Kasi pag tayo naman ang nagkaanak ng kagaya na ninyo, na kung sino man kayo, di ba? Masakit. Mararanasan ninyo ang nararamdaman ni Aling, Hindi. At saka at the same ni Aling time, Yolanda. Masakit oo. yan. Mga bata, wag muna kayo magkakaroon ng bisyo. Mahirap yan. Correct. Di ba? Maski na Masakit. anong klaseng alam mo, mas masarap magmahal ng maraming kaibigan, babae mo kaibigan, lalaki, kesa magsusugal ka. Oo, totoo yan. Totoo yan. Kahit Oh, anong sige. sarap ng buhay mo sa kaibigan mo, pag namroblema ka sa nanay ka pa rin tatakbo. Tama yun. Alright, ano po ang mensahe ninyo sa inyo pong bunso? Anak, alam kong kakarating mo lang dyan sa Riyadh. Hindi ka pa nakakasettle kasi nung 7 ka lang dumating, no umalis dito. Ngayon, sana naman, gumanda ang kapalaran mo dyan at huwag ka na munang magpakita sa akin kung hindi ka okay. Kasi sobrang galit ang kuya mo sa iyo at ang sama ng loob niya sa akin. Hindi niya na ako pinagkikibo. Kaya ipakita mo na lang sa mga kapatid mo na nagbabago ka. Kaya ako rin gustong mapanood ako sa TV para makita rin naman nung mga relatives ko na nagalit sa akin, na sinisisi nila ako at ako may kasalanan sa lahat ng nagawa ko sa pamilya ko dahil buhay at karangalan na ang nakataya dito. Ano ho pangalan ng anak nyo? Misael Mendoza. Ano ho? Misael. 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 Misael, baka may tournament dyan, babakas ako.